And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. So ito na nga mga kapatid, no? Ito yung pinaka-latest na balita na aking nasagap. And ito guys, no, matatawa talaga kayo dito mga kapatid, promise. Mga rallyistang hinakot, no, ng organizer ng Kingdom of Jesus Christ mga kapatid, no, para mag-ingay diyan sa may Liwasang Bonifacio. Nagrereklamo mga kababayan dahil matapos silang pangakuan ng 500 hanggang 1,000 no, na kabayaran sa kanilang pagsali diyan sa sinasagawang rally nitong Kingdom of Jesus Christ mga kapatid sa may Liwasang Bonifacio, ay inistapa po sila mga kababayan ng mismong organizer ng Kingdom of Jesus Christ. Nako po mga kapatid, no, inistapa mga kababayan at hindi binayaran, pinakain lang daw sila mga kapatid. Gano'n na ba kadesperado ito mga miyembro ni Kibuloy? Anyway mga kababayan, bago tayo magpatuloy mga kapatid, no, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, no, panoorin natin ang videong ito. Maikli lang to mga kapatid, and pakinggan nyo, no, yung mga hinaing ng kanilang mga hinakot na release sa mga kapatid na inistapa ng organizer ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga mga kababayan, wala na po silang pambayad. A few moments later. Kanina nakita kita sa rally dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi niyo bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin 2,000, 300 lang binigay. Ang usapan daw nila mga kapatid, 2,300 lang daw binigay. Alam niyo ang mali ng mga taong to? Ito mga kababayan sa mga ganitong ganap, no, tulad niyan, Kingdom of Jesus Christ, no, naghahakot ng mga rallyista. Kasi given na yan mga kapatid din na bawat rally may mga bayaran talaga diyan, no, para maging audience. No, kasi syempre ayaw na mapahiya, ayaw na tawagin na nilalangaw yung rally nila, no? And given na yan kahit sa ang rally mga kababayan, ano, na may mga bayaran talaga mga Pilipino. Pero sana, no, ang advice ko lang sana dito sa mga taong ito, mga bayaran tao na ito, no, sana nakikinig din sila ng balita. And I think mga kababayan, hindi yata ito na inform, no, na naka-freeze na po ang mga account ng Kingdom of Jesus Christ. Naka-freeze na lahat ng assets mga kapatid ng korporasyon ni Kibuloy. Therefore, no, it's very obvious mga kababayan na wala talagang pambayad itong mga organizer ng Kingdom of Jesus Christ, no? Kaya minsan makinig kayo ng balita, no, nang sa ganon hindi kayo maistapa. Biruin nyo, pinakain na lang kayo, no? Pinakain na lang kayo at yung usapan yung 2,000, no, naging 300 na lang. Ang tanong, lahat ba kayo binayaran? Alay! Taga-saan po ba kayo? Taga-Tarlac po, bossing. Taga-Tarlac, pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan niyo po ba yung pinaglalaban niyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang Pera lang po kapalit. namin. Oh, Diba? Totoo talaga yung kasabihan mga kababayan na pag may rally, may pera. No? Isa na to si Kuya. Diba? Isa na to sa mga patunay mga kabatid, no, na talagang bayad lang sila, no, at hindi sila nakikiisa mga kababayan sa kung ano mang pinaglalaban dyan ng KOGC. Ang problema lang mga kabatid, ano, mumunting hanap buhay na lang nila, no, inistapa pa ng kampo ni Kibuloy. Diba? Kawawa naman. Diyan na nga lang sila nabubuhay sa mga rally na yan. Inistapa pa. No, sana kahit dyan man lang, no, maging totoo itong mga organizer ng Kibuloy. Magbayad naman kayo ng tama. Kung ano yung usapan, bayaran nyo. Kasi hindi naman kayo dadami dyan, no, kung wala itong mga bayaran na ito. Diba? Sana next time ayusin nyo naman. Oh, pwede naman kayong manghiram ng pera dyan sa nila PRRD,
no, or dito kila Vice President Sara Duterte, pwede naman kayong manghiram sa kanila ng pera para i-finance dito sa mga sinasagawa nyong rally. Wag naman yung mga inosenteng mga Pilipino idadamay nyo pa sa mga katarantaduhan nyo tapos hindi nyo pa binabayaran. Grabe naman yan. Sobra-sobra na yan. Wag naman ganun. Tuloy! Okay. Kaya ng buhay. Salamat po. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi ko sabi, 500 daw eh. 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Eh, wala po. Tinapuhan po kami sir eh. Tapos 500 na lang mga kabatid, hindi pa binayaran. Gano'n na ba kahirap ang KOGC ngayon, mga kababayan? Diba? Alam niyo kung sino man kayo mga bayarang rallyista, no? Mag-isip-isip naman kayo. No? Next time sa mga ganitong lakad, dapat money down. Diba? Money down muna. And mahalaga na makinig kayo ng mga balita, 'di ba? Kasi tulad nito, hindi kayo nakikinig ng balita, hindi nyo alam na naka-freeze yung account ng KOGC, wala talagang pambayad sa inyo 'yan. 'Di ba? Hindi nila pwedeng gamitin yung billion nilang pera galing sa limos. 'Di ba? Kasi nga pina-freeze ng pina-freeze ng Court of Appeals. No? So, wala. Na-thank you. Nasayang ang araw nyo. Grabe naman kawalang puso itong KOGC, mga kapatid. Ay, nako, tuloy. pinakain na po kami. Iwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka-jeep? Naka-jeep lang po sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko mabilang sir. Ilan kami sir eh. Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan niyo po ba hindi? Hindi ko maintindihan sir eh. Basta ang usapan, Ang usapan sir, pag ano daw matapos, may 500 ang bayad. 500. Opo. Baka kaya hindi binayaran din itong mga kapatid, Hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo to, hindi pa sila binabayaran. Kasi base dito mga kababayan, parang hindi pa naman tapos yung rally kasi. 'Di ba? Alam niyo naman itong KOGC, mga kapatid, pag nag-rally ito, may kasamang concert. May kasamang sayawan 'yan. No, at minsan mga kababayan, inaabot pa 'yan ng 3:00 ng madaling araw. Baka pagkatapos ng event, tsaka kayo babayaran. 'Di ba? Pero ganun pa man, dapat sigurista kayo, no? Pag nag-rally, no, or pag nag-request sila sa inyo ng audience, no, ng mga kasamahan nyo na sasama sa rally, dapat may money down para walang onsehan. 'Di ba? Ganon dapat. Dapat utak, diskarte. No, diskarte kapatid. Wag kayong pumayag na sumali sa gawain nila, no, nang hindi pa kayo nababayaran. Dapat bayad muna. Kasi kawawa kayo. No, walang overtime diyan. 'Di ba? Tulad niyan. Pinakain lang kayo. Pero malay mo pagkatapos ng rally babayaran kayo. Talay. Okay. Nang araw po, ano pong pinaglalaban niyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera, magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 pesos na masahe mula Payatas. Awawa naman mga kapatid, Yun ang alam yung mumunting hanap buhay nitong mga tao na ito, inistapan nyo pa. Grabe naman kayo. Alam niyo mga kababayan, talagang bagsak. Bagsak na talaga itong KOGC, mga kapatid. At dapat lamang buwagin yan, mga kababayan. Dahil ang dami pong nangyayaring hindi maganda dyan, mga kapatid. Diba? Ito, pwede sila mag-file ng kaso dito kung sakali, mga kababayan. Di na ako sure pero sa tingin ko pwede sila mag-file ng kaso dito, mga kapatid. Na inistapa sila. Inistapa sila ng nasabing organizer ni Kibuloy. Kasi ito mga kababayan, given na to given na tong mga ganitong trabaho ng mga tao na ito na yung nagiging meron, nagiging audience sa kahit sino mang mga politiko diyan, basta may budget na nakalaan sa kanila. Sasama talaga 'yan. Yan na yun, diyan na sila nabubuhay sa pakikipag-rally kahit hindi nila alam yung adhikain ng pinaglalaban ng organizer,
no, or nasabing partido, basta may bayad, nandyan yan sila mga kapatid. No? Sisigaw-sigaw yung mga yan. 'Di ba? Kaya nga lang, itong KOGC masyado namang abusado. No. Kukonti na nga lang kayo, tinatabla nyo pa yung mga hinahakot nyo. Sa susunod yan, wala na kayong mahahakot dyan. Anyway guys, yun lang naman. No, nakita ko lang kasi ito sa Facebook. No, dumaan lang kasi sa aking feeds mga kapatid. No, nakakalungkot lang. No, na ganon nakadesperado ang KOGC. No, nang lalamang nanuloko na ng mga tao, no, para lang may makuha silang audience mga kapatid, no, para sa kanilang pinaglalaban na kung saan wala namang katuturan. 'Di ba? Kasi alam naman natin, pugante yung pastor nyo, pinaglalaban nyo pa. No, rapist, 'di ba? Child abuse. Oh, anong sense bakit nyo pinaglalaban 'yan? 'Di ba? Kung totoong malinis, no, yung pagkatao ng pastor nyo, dapat hikayatin nyo si Kibuloy, no, na lumantad na lang para kayo, no, kayong mga alipores niya hindi madamay dito sa mga pinagagawa niya. 'Di ba? Kayo ang talo diyan tuloy pati yung mga taong naghahanap buhay lang nadamay pa. Diyos ko naman. Hanggang dito na lang mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video, no, at mag-subscribe na rin kayo mga kababayan para updated kayo sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Kaya guys, ano masasabi nyo dito, no, sa ating napanood ngayon? Hanggang dito na lang. Adios.